guys! Welcome back to my YouTube channel. In today's vlog, ito po yung topic natin. So, viral po to sa Pilipinas. Guys, ang daming natatakot na umuwi ng Pilipinas, lalo na yung mga kababayan natin na mga OFW na namili po ng sangkatutak na mga pasalubong, yung mga nag-travel po sa ibang bansa na pauwi na ang dami-dami pong dala para sa pamilya nila. So, guys, ito lilinawin ko guys ha. And kapag personal use, you don't need to declare. Kapag sumobra lang po sa quantity na binigay ng Bureau of Custom natin, tsaka lang tayo magdi-declare. So, ang tanong dito guys, ano-ano ba yung mga bagay na limitado lang natin maidadala sa Pilipinas? So, ilan lang ba ang maidadala natin? Ilang piraso, ilang kilo, ayan, ilang kilong sabon, ilang kilong chocolates, ayan guys, ang ating i-discuss ngayon. So far guys, yung gantong guidelines naman, hindi na siya guys bago sa ating Bureau of Custom. So noon pa man guys, meron na tayong Declaration of Baggage. Ayan, naging viral lang siya guys kasi sinabayan siya ng OFW na question yung kanyang daladalang cellphone, and before paper-based po yung ating declaration ng baggage, but ngayon in-include na rin siya sa ating e-travel ng government. So, mas lalo siyang naging viral. So, ang dami-dami din guys mga video sa TikTok na naglalabasan na nagkakos po ng panic sa ating mga kababayan. Piliin mo pa rin ang Pilipinas. But paano daw pipiliin ang Pilipinas kapag ganito na that we don't have freedom anymore na makapagdala ng mga bagay na ikakasaya ng ating pamilya? Kasi nga guys, limitado na yung mga pasalubong na pwede nyong dalhin. Ayan. So, para maiwasan natin guys magbayad ng tax or makonfiscate po yung ating mga gamit na dala-dala, ito po yung mga allowed na item with quantity. So, with quantity guys, bilang lang po. So, merong limitasyon. So, for example dito guys, child care stuff. Yung mga gamit po ng pambata. So, kung may mga bit-bit po kayong mga damit ng pambata, diaper, ayan guys, hanggang 5 kilo lang po ang allowed nyong dalhin. So, pag sumobra ka po na naging 10 kilo yan, kahit sumobra ka ng 1 kilo guys, you need to declare na may, for example, may 6 kilo kang daladalang child care stuff. Kasi 5 kilo lang yung allowed, sumobra ka, then you need to declare. And toys. Ayan, pagdating naman guys sa mga laruan. So, sa mga laruan guys, ang allowed lang po 10 pieces. So, regardless po kung anong klaseng laruan, kung anong klase pong brand, and kung gaano siya kalaki, hanggang 10 pieces lang po. 10 pieces of Barbie doll, 10 pieces of stuffed toys, 10 pieces of car toys. Ayan guys. Kapag sumobra ka, for example, naging 15 pieces kasi ang dami mong anak sa Pilipinas na kailangan mong bigyan ng Barbie doll, then you need to declare. Kasi guys, ang magdadala ng ganyang kadaming bagay sa Pilipinas, so parang questionable na rin kasi baka guys, hindi na yan pang personal na bagay. Baka ibebenta mo na yan and ayun, you are cheating to the government kasi ibibenta mo without paying tax. And ang pangatlo guys is perfumes. Yung mga pabango. Ayan. So, ang mga pabango guys, regardless po how many milliliter it is, kahit mag 1 liter pa yan guys, so hanggang 5 pieces lang po. So, kapag hand carry, ang allowed lang guys is 100 milliliter na maidala nyo yan as hand carry. Pero pag check-in guys, 5 pieces po, ayan, mag 100 milliliter pa yan or sumobra ka, naging 300 milliliter yan, 500 milliliter yan, basta hanggang 5 pieces ka lang. 5 pieces of Victoria's Secret perfume,
5 pieces of Dior perfume. So, wag ka na guys sumobra. Kapag nagdala ka ng 7 pieces of perfume, kapag nakita sa x-ray guys, ayan, maki-question ka na po. Kasi syempre sa x-ray, ang tubig guys, nagiging color green, nagiging color blue. So, nahalata po ng ating Bureau of Custom kung ano-ano po yung mga dala-dala po ninyo. And ang pang-apat is lipstick. Ayan guys, ako mahilig ako guys. Ayan, mamigay ng lipstick. Ayan, so meron din pong limitation. Hanggang 10 pieces lang pong lipstick ang kailangan nyong dalhin. Kapag sumobra ka, naging 12 lipstick, then you need to declare. Guys, kapag hindi naman kayo sumobra sa allowed na item, you don't need to declare. So, para mas easy yung ating travel, sumunod po tayo guys. Huwag na tayo magpapasobra pa ng pasobra. And shampoo. Yung mga nagpapasalubong na mga Dove na shampoo, L'Oreal, guys, hanggang 2 kilos lang po. Wag na kayo guys susubra. Kapag sumubra kayo, sabi ko nga, you need to declare. So, para stress-free guys, ayan, hanggang 2 kilos lang kayo. And the rest, sa S&R na kayo mamili ng mga pasalubong guys. Total po sa S&R, hindi naman masyadong mahal. And parehas lang po ang quality sa abroad. So, yun na yung gawain ngayon guys. So, bali sa Pilipinas na may mamimili ng, ng mga pasalubong. Hindi na po sa ibang bansa. And sa lotion po, ayan, ako nagdadala ako guys kapag umuwi ako ng Pilipinas, nagdadala ako ng maraming Dove lotion. Ayan. Kasi yung Dove lotion dito guys sa Europe, so ang ganda niya guys sa skin. But ngayon with limitation na rin, any brand ng lotion, any type of lotion, basta guys lotion, 2 kilos po ang allowed. Kapag sumobra, you need to declare. And about naman po sa bar soap. Bar soap guys, yung mga ginagamit natin na pampaligo gaya ng Dove, yung mga sikat dito, Nivea, ayan. So, ang dami guys. Mostly mga OFW, kapag umuwi ng Pilipinas, ganito po ang mga dala-dalang mga pasalubong. So, hanggang 2 kilos lang po ang allowed na dalhin pauwi ng Pilipinas. Guys, by the way guys, ang 2 kilos of bar soap, medyo marami na rin to guys. Kasi ang bar soap naman maliliit siya, ganyan. Ang sukat niya is gram naman. So, sa 1 kilo, so meron ka ng mga 20 pieces po ng sabon. So, don't worry guys, marami pa rin po kayong mauuwi. Ayan, so medyo nag-over panic lang tayo mga Pilipino, but if you are going to analyze, marami pa rin kayo guys maiuuwing pasalubong. So, makukompleto nyo pa rin guys yung mga maleta ninyo. So, marami pa rin kayong may pamimigay sa Pilipinas. And assorted cosmetics. So, sa assorted cosmetic guys, kasama na po dyan yung eyeshadow, eyeliner, lip balm, tapos yung mga dito sa cheeks, blush on. Basta assorted guys, any brand, kahit ano man ang price niyan guys, hanggang 1 kilogram lang po kayo. So, kailangan nyo guys timbangin kung ilang kilong makeup ang daladala nyo pauwi ng Pilipinas. Kapag sumobra, then you need to declare. And household hazard dose. So, kapag sinabi natin guys household hazard dose, ito guys yung mga panglinis ng bahay. Naalala ko guys, yung tita ko, mahilig siya magpadala ng gantong bagay sa Pilipinas. Nagpapadala siya ng mga panglinis ng toilet, panglinis ng salamin, yung mga ini-spray, tapos yung nilalagay sa toilet. So, any household na liquid na may halong chemicals. So, you need also to declare kapag sumubra po kayo ng 5 kilo. So, 5 kilo lang po yung allowed dito sa household hazard dose na mga bagay. And about naman sa mga vitamins o health supplements or may mga maintenance po kayong mga dala-dala because medyo hindi na tayo healthy, hanggang 500 grams lang po yung allowed. Guys, medyo marami na rin ang 500 grams. So, ang 500 grams is half
kilo. Kailangan natin guys magtimbang. So far naman guys, ang gamot hindi siya masyadong mabigat. So ang 500 grams, marami ka na rin may uuwing gamot mo. Ayan, kapag sumobra ka guys ng 500 grams, then you need to declare po sa ating Bureau of Custom Declaration. So watch this video guys kasi ang dami ko din po dyan in-explain about sa mga items na kailangan mong i-declare pauwi ng Pilipinas and processed food. Sa mga processed food guys, gaya ng corn beef, ang hilig ko umuwi ng corn beef, any processed food guys na galing ng ibang bansa, hanggang 10 kilogram lang po ang allowed. So, kapag sumobra ka sa 10 kilo, then you need to declare po sa immigration. And pagdating naman po sa mga wine, sa mga any alcohol, like liquor, hanggang 2 bottles lang po ang allowed. Hindi na po sobra sa 1.5 liters. So, hanggang 2 bottles lang po. Kapag sumobra, then you need to declare po. Nyo pong dalhin lahat ng bagay na gusto nyong dalhin pauwi ng Pilipinas. But kapag sumobra po kayo sa limitation, then subject for taxation na po yun. And ang daming nagtatanong, how about chocolates? So by the way guys, chocolates is not in the list na binigay po ng Bureau of Custom na with limitation. So medyo maswerte tayo guys kasi wala pang limitation ang pagdadala ng chocolates going to the Philippines. Yay! Ayan. So, meron ako guys nakausap. Paumuwi siya guys ng Pilipinas and may dala siyang more than 20 kilogram of chocolates and hindi naman daw po question yung kanyang mga dala-dalang chocolates. Huwag naman po sana guys na magdadala po kayo ng isang karton na Toblerone, isang karton na Hershey's. So guys, ayun, maka-question na po kayo doon kasi ano na yun guys, ang lalabas na dun is parang smuggling na siya. So hindi na siya for pasalubong. So it looks like you will going to bring those chocolates in the Philippines for business. So kapag ganito guys na yung mga Toblerone ninyo nakakarton pa talaga siya, hindi nyo man lang sinupot sa mga damit, ganyan. Kasi ako guys, kapag umuwi ako ng mga chocolate sa Pilipinas, inaano ko pa yan guys, tinitape. Ayan, to avoid leak. Ayan, so kapag mga pambenta guys, mostly kasi talaga nakakarton pa yan, you need to keep the receipt. Yung resibo ng mga goods na pinamili mo guys sa ibang bansa. And how about gold? So, ang daming nagtatanong if may limitation daw po ba ang pagdadala ng gold sa Pilipinas. The answer is yes po. So, ang dami nag-worry kasi many of us already bought gold sa ibang bansa kasi mas mura po siya, yung mga nasa Saudi dyan, nasa Japan, or nasa Thailand. So, mostly, this country are producing cheapest gold. So, ang daming mga kababayan na namimili ng gold doon. Guys, yes, gold are subject for taxation and declaration po. Any jewelries po na dala-dala ninyo, ayan, combination of earrings, necklace, and hindi nyo po siya suot-suot on the day of your flight, then you need to declare po. And in the worst case, dapat dala-dala nyo po ang mga resibo ng mga pinamili nyo pong gold sa ibang bansa. Ang advice ko po, if you don't have any receipt anymore ng gold, then you need to wear your jewelries. Kasi kapag personal use, kapag suot mo siya on the day of your flight, they will not ask you about the receipt, about the declaration, kasi suot-suot mo siya eh. Kasi sabi daw kapag personal use, you don't need to declare. But if you put your jewelries po in your luggage, hindi mo siya suot-suot, nasa bagahe po siya. And if na-x-ray po yon and lumagpas po sa estimated value na 150,000 pesos, then you are subject to pay tax, and depende po ang tax sa computation ng ating Philippine Bureau of Customs. So, kung magkano po yung halaga ng inyong jewelries doon. So, lalo na guys, kapag wala na kayong mga resibo, ang magko-compute ng tax nyo doon,
according to estimation, is Bureau of Custom po. Mga future gold buyer po, always keep your receipts. For those staff naman na hindi po na-mention ng Bureau of Custom, na with limitation po according to quantity and according po sa kilogram, like shoes, t-shirt, ayan, walang limitation na sinabi na, for example, hanggang 5 t-shirt ka lang, for example, hanggang 3 t-shirt ka lang. Guys, the declaration will be based sa value po ng mga gamit mo. For example, guys, you bring those stuff na may mga price pa po siya, hindi mo man lang po tinanggal yung mga price tags, may mga nakikita pang mga tag doon. For example, yung shoes, nabili mo siya ng mga 300 euro. Kapag kinompute po lahat ng custom, how much those stuff you bring to the Philippines brand new, umabot siya ng 150,000 pesos estimated cost. Then you need to pay tax po for those assorted stuff. By the way, guys, kaya nililimitahan po ng ating Philippine Bureau of Custom yung mga goods na dinadala sa bansa kasi, guys, kung titingnan nyo po, Philippine economy are down compare po sa western country. So, ang taas po ng dollar ngayon compared to peso. Many businessman or woman in the Philippines, guys, they are struggling to cope up with this economic crisis. Those business owner po na may mga pwesto po sa mga SM. So, sa any private area, nagbabayad sila ng tax, but hindi na po nila naibebenta yung mga cellphone nila like iPhones, hindi na nila nabebenta yung mga laptop nila, hindi na nabebenta yung mga chocolates nila. Kasi maraming Pilipino ang nagdadala ng ganitong mga bagay sa Pilipinas and then pinamimigay lang po ng libre. So, yung ating mga business owner is, ayan, sila po yung nagsasuffer as well po the economy. Yan yung economy po ng mga bansa na binilhan natin ng mga gantong goods. So, they are benefiting po. But, yung sarili natin bansa, guys, ayan, are also suffering for this. Kasi guys, ang Pilipinas, kumukuha po tayo ng pondo sa tax. So, kung marami po tayong ipapasok na mga goods sa Pilipinas na hindi po na ibabayad ng tax or for free po siya, this time with limitation siya, para naman, guys, ayan, may konting benefits yung ating economy dito. Kasi for example, guys, ayan, kung dati ang dadalhin mong sabon sa Pilipinas is isang maleta kasi wala pang limitation, guys. Ngayon, nilimitahan na ng custom, ginawa na lang ng 2 kilos. So, then sasabihin mo na lang, o sige, 2 kilos na lang, and the rest, I will buy in the Philippines. And in this case, guys, you help the business owner in the Philippines na makabenta ng kanilang mga paninda. So, in this moment, guys, you also help the Philippine economy. Ganun lang yun, guys. So, let's understand talaga that there are reasons behind that. So, that is for today's vlog. So, guys, I hope I feed you with a lot of information. And kung may tanong kayo, guys, write your comment below and sasagutin ko yan. And if you are not yet subscribed, subscribe po kayo para you will be notified if I have new videos about visa application, immigration, and nagbubook po ako ng mga travel health insurance, flight reservation, guys, if you need help. So, email me in this email address or follow po my Facebook page. And guys, thank you so much and see you in my next vlog.